Ikaw yung lumaban. Papasok kasi doon yung pagiging selfless eh. And love is selfless, di ba? And sacrifice. So, I think mas matimbang yun. Pareho eh, pero mas flowers ako. Flowers ang gusto ni Alden, mga kasambreros. Tapos sa Kath and Alden, saan nga ba ngayong 2026 araw ng mga puso sa February 14, mga kasambreros? Si Alden ba nasa Siargao na? Kaswitan ng Don Bell at kakulitan kakulitan ng Don Bell, mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Bago ang lahat, update tayo mga kasambreros ha. Ang Stars on the Floor, ito na pala, nag-release na ang Stars on the Floor, mga kasambreros, ng mga parang first set of contenders. 1 hour ago, mga kasambreros, nag-release na ng panibagong video. New stars are ready to shine na muling iinit ang dance floor sa mga pasabog na performances at kaulabanan kasama ang mga bagong P-pop at celebrity dance stars. So yung sinabi nila dito ay yung mga P-pop na mga dancers, mga kasambreros, pero yung mga artista na makakasama nila ay wala pa, no? Ang pinakauna dito ay si Joker ng first one, si Jao mula sa Alamat, Sofia mula sa grupong Kaya, Denise mula sa grupong Kalista, at si Jeremy mula naman sa grupong or P-pop group na Horizon, mga kasambreros. So tapos ang mga dance authority, of course, na sina sina Marian Rivera, Raver Cruz at Sir Coach Coach JR, mga kasambreros ng SB19. So aabangan natin ito, mga kasambreros, no? Talagang busy ang inyong phenomenal box office. Coach J pala, Coach JR Coach J pala ng mga kasambreros. So sikat yung mga grupo nila, no? Hindi lang gaanong sikat yung mga pangalan nila kasi yun nga, no? Galing sila sa grupo. So yung Alamat, Kalista, Horizon, so ito yung mga naririnig kong mga sikat na P-pop groups, mga kasambreros. So which is yun nga, no? Aabangan natin, mga kasambreros. Talagang talagang busy. Ito, so next item natin, sobrang kulit ito, mga kasambreros. May isang vlogger kagabi sa TikTok. Ang ginawa niya, parang ginaya-gaya niya si Alden, mga kasambreros. Yung action niya, yung transition ba, di ba usong-uso yan ngayon? Yung parang gagawa sila ng video, kunwari yung artista muna or yung sikat na celebrity na gusto nila or vlogger. Tapos ikakat nila tapos yung sa dulo pala sila, no? Pero ginagaya nila yung outfit, yung action, yung gesture, mga kasambreros. So sobrang kulit lang kasi yung tugtog dito, somebody wants to wonder. Tapos si Alden dito, yung ginaya niyang outfit ay yung jacket ni Alden na dirty white. Tapos parang nakalagay yung kamay yung kaliwang kamay, mga kasambreros, sa bunganga. Tapos ang kulit ni Kuya eh. So ginaya-gaya niya si Alden. Somebody want to me the show down na. So parang gano'n, ang kulit ni Kuya. So parang nakita ko gabi na sabi, ay, ang kulit ni Kuya. Ginaya-gaya niya yung ni Alden. Tapos ito, 12 hours ago, Ana Media, no? Kath Dinatic din ito. Kath din sila na nga. Misteryong regalo at couple watches binuking sa gitna ng mga balibalita at twinning moments ni na Catherine at Alden Richards. Tila mas lalong nagiging matibay ang ebidensya na tila mas lalong nagbibigay at hindi lamang basta pagkakaibigan ang namamagitan sa dalawa, mula sa mahaling relo hanggang sa lihim na regalo. Heto ang malalimang pagsusuri sa estado ng Kath din. Magbasa pa sa ilalim. So yun nga, no? Dito, couple watches. Parang naano ko na rin to na vlog, mga kasambreros, no? 103 reactions, mga kasambreros. So Ana Media. So Kath din sila na nga. So low-key lang, no? Hanggat walang lumalabas ulit na ebidensya with Mayor Mark Alcala,
ay Team Panatag tayo mga kasambreros. Tapos ito, so ang tanong pala ng ano ha, ang tanong ko rin mga kasambreros, no, kung nasa Siargao na ba, no, isa sa mga major items natin, kung nasa Siargao na ba si Phenomenal Box Office Cinema King, no? Kasi nga ay baka magsimula na sila. Kasi tahimik yung dito, yung Instagram ni Alden Richards, no, tahimik, wala siyang post mga kasambreros. So yun, iniisip natin so wala ring post ang A-Team. So baka iniisip natin baka busy si Alden mga kasambreros sa pag-process ng mga ano, kasi yung dami niya talagang ganap, no. May Siargao, may Stars on the Floor, meron pang yung Code Gray, medyo malayo-layo pa. Hindi natin alam yung kung ano yung ganap ni Alden today. Baka bukas ay meron siyang ipopost mga kasambreros. So mag-aabang tayo. Nag-iisip ako kung nasa Siargao na ba siya, kasi pag nasa biyahe ka minsan talagang busy, hindi ka na makakapag-post mga kasambreros, no, ng mga ng mga kaganapan mo kasi nga busy ka mga kasambreros. So, pero yun, aabangan natin. Tapos, yung pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram account ay pinost din, no, ni Tita Long Gumatay. Yung, ano pala to, no, yung aso niya pala to na namatay. 22 hours ago, sabi ni Tita Long Gumatay, "Hello Cloud, does Kath miss you? Nasa heaven ka ba? Paramdam ka kaya? Ha. Kayo, may pet din ba kayo na wala na sa mundo? I salute people who consider their pet human as their own family." So yun, tapos yung pinost nga ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram, si Cloud pala to, parang dito ko nalaman na aso pala to ni Kath, no, yung kanyang pinost mga kasambreros. Kasi ito po ay but correct me if I'm wrong ha, kasi ito po ay pinost niya kagabi sa kanyang Instagram account, no, na aso, Golden Retriever Day, posted by ABS-CBN, tapos ni-repost ni Phenomenal Box Office Cinema Queen sa kanyang Instagram story. Tapos ito, doon sa may Itbulaga, na-mention din ng isang contestant na parang ni Alden Richards. So magkaiba rin ito mga kasambreros ha. So parang Gimme 5, yung laro na Gimme 5 mga kasambreros, no. Tapos parang sabi ni Maine dito, kung ang sinabi lang niya, host ng Itbulaga o nandito sa Itbulaga, parang mahuhulaan niya doon sana, makukuha sana niya. Tapos parang sabi dito sabi ng caption na, yung ngiti ni Maine guys, no, parang umaasa pa rin siya na sa Aldab mga kasambreros, no. Kasi na-mention ni Maine Mendoza yung pangalan ni Alden. Pero yun, kasal na po si si crush friend, no. Pwede mga kasambreros, pero something deeper than friendship ay hindi na pwede mga kasambreros, no, kasi nga si Alden or si Maine Mendoza ay kasal na po kay Congressman Arjo Atayde. Tapos ito, yung palihim na pagtulong ni Ma'am Catherine ay pinost din po, no, ni Mida 8 hours ago, Mida Basilio, walang ingay, walang kapalit, tapat at mula sa puso. May pangalan pa rin ni Catherine, no, yung pagpadala ng tulong, mga relief goods mga kasambreros. So, Angat Buhay. So, parang sa foundation yata niya pinadaan ito mga kasambreros, no? To Angat Buhay from Catherine Bernardo. So, hindi ko lang din sure kung bago ito. Pero bago yata ito, no? 159 likes, so madami. 8 hours ago niya pinost. So, siguro bago ito. Kasi nga yung isang admin kanina ay nag-post din, no, nito mga kasambreros na nagpadala ng relief goods or tulong si attorney mga kasambreros sa Angat Buhay. So akala ko na parang siya, siguro pinadaan nila sa Angat Buhay, tapos ang Angat Buhay magbibigay doon sa mga nasalanta ng bagyo, something like that. Kasi may bagong bagyo yata ngayon sa Cebu Basyang, parang Basyang yung pangalan niya mga kasambreros. Pero malalaman ko rin yan, no, sa balita. Tapos ito, 9 hours ago is Myra Matumpis, na sabi niya best duo para sila magkapatid, no, sina Nadine Lustre nga at saka si Catherine mga kasambreros, na parating napagkakamalan or maraming nagsasabi na magkamukha sila mga kasambreros at some angle, no.
mga kasambreros. Tapos, next item natin, nag-post na isang admin dito, no, yung pag-ensayo ni Alden sa pagbibisikleta, na kung saan ay naka-brown si Tisoy, no. Pero ito yata yung nakaraan na ano niya, na pinost din po mga kasambreros, no, ng mga admin na kung saan ay nagte-training pa siya sa ano, no, sa triathlon niya mga kasambreros. So parang si Aga Mulak akala ko si Aga Mulak tong nasa harapan niya mga kasos, pero hindi siya si Aga Mulak mga kasambreros. So puspusan ang training ni Soiti mga kasambreros kasi nga sa kanyang triathlon, he is aiming na maipanalo or at least first place itong kanyang event na cycling mga kasambreros. Tapos ito yung bagong movie ni na Don Bell or ng Don Bell mga kasambreros. So maliban para sa kanila ay sina Vice Ganda, Coco Martin, Julia Montes ay magbabalik din sa sa Star Cinema mga kasambreros, magkakaroon sila ng pelikula. So grabe si Vice Ganda, no, parang halos kada taon meron siyang pelikula talaga. So the Power Tandems return to reclaim the box office, officially kicking off a wave of nostalgic reunions that will sweep the nation this 2026. So yun, no, post ito ng Star Cinema or Kapamilya or Apex mga kasambreros. So andito sina Julia Montes, Coco Martin, Vice Ganda at ang Don Bell mga kasambreros. So which is abangan din natin. Tapos ito si Robby, sobrang kulit Parang sabi niya dito kasi 'di ba ang ASAP performers mga kasambreros ay pumunta sa London nung anong buwan pa ngayon. Sabi niya dito ay ito na po yung bagong parang ginawa niyang housemates sina Donnie Pangilinan. Sabi niya, Kapamilya, ito na ang pinakabagong edisyon ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition sa London. Sobrang kulit. So, play ko ito mamaya mga kasambreros. So, kasi ang nangyari dito, sina Piolo Pascual, si Donnie Pangilinan, si Donato, no, ay parang nag-aantay sila, no, tapos lahat sila ay may bagahe. So parang papasok sila sa bahay ni Kuya. So ito yata yung kanilang hotel doon sa London mga kasambreros, na kung saan nga ginanap ang kanilang parang event doon mga kasambreros. So world tour, no, parang something like that ng ASAP performers mga kasambreros. Tapos yung kakulitan at saka kaswitan ng Don Bell mga kasus. Parang nilaro nila yung camera dito mga kasambreros Sabi niya, sira ba to? Sabi tapos magkadikit yung mukha ni Donato at ni Belinda mga sa camera. Nung dinikit nila yung mukha nila, tapos sabi niya, sira ba to? Sabi gano'n ni Donnie mga kasambreros. So sobrang kulit nilang dalawa mga kasus, parang mga bata na naglalaro ng ng camera, no, ang Don Bell mga kasambreros. Tapos ito parang na pahapyawan ng camera 1 hour ago si Del Mariano, no, nakasama ang Kim Pao mga kasambreros. So posted ng Don Bell Mariano Pangilinan, ginawa ng asawa talaga. So ito mga kasambreros yun, kapag sobrang invested kasi ang mga tao, no, sa love team, kasi nga ngayon parang di ba ngayon may movie na naman ang Don Bell, baka next year wala na naman. So parang gano'n yung ginagawa ng management, no, parang hindi ganong invested ang mga tao. Pero yun, nakita kasi yung galing talaga ng actors and actresses kapag individual or solo flight sila minsan. So dito si Bell ay nakatawa rin siya, no, 98 yung number na nasa damit niya, 132 likes 1 hour ago, ang dami. Tapos ang Kim Pao dito ay naka-brown. So marami, ito yung nasa ASAP sila, no, nung Sunday mga kasambreros. So napahapayawan si Ma'am Bel Mariano, no, ng camera, na kung saan ay naka-red siya. Tapos ito
7 hours ago, Star Cinema fan or family. So, ang ganda ni Ma'am Bel, parang inayusan siya dito. Tapos ay kasama niya yung mga Star Cinema production team, mga customers. Baka hindi ko alam kung baka gumagawa na sila nagsisimula na sila mag-shoot ng bagong movie ng Don Bell. Hindi ko lang alam, mga kasambreros, or pwede na ito yung kanilang ASAP performance pa rin, mga kasambreros. Sobrang ganda ni Mama Bell, mga kasambreros, sa brown. Parang nag-iba yung kanyang mukha at saka ang kanyang buong itsura, mga kasambreros. Tapos ito yung nasa ASAP sila, mga kasambreros. Sabi niya, my Don Bell heart. Parang tayo ito nakasabit sa kamay si Bel Mariano, mga kasambreros. Tapos parang may nagulat sila na nakita na parang sinasabi niya dito na grabe siguro yung yung sigaw ng fans or yung parang performance doon sa pwede rin, hindi ko lang kasi may tinuro si Bel. Tapos si Donnie din ay nagulat, mga kasambreros, sobrang sweet at saka sobrang clingy din ang dalawang to, mga kasambreros. So yun, parang may kasi unang kinalabit niya ni Bel, si Donnie. Hindi ko lang alam kung ano yung tinitingnan nila. Pwedeng yung performer sa stage or yung banner ng fans, mga kasambreros, na pwedeng ganon. So parang may kinagulat sila, mga kasambreros. So yun, talagang sobrang sobrang kulit lang ng dalawang to, mga kasambreros. So tapos hindi ko lang alam, ako nahihiwagaan ako kung ano yung kung ano yung kanilang nakita, mga kasambreros. So parang siguro yung performer or nagpe-perform sa stage na grabe yung kanyang ginagawa. Tapos ito na nga, main item tayo. Nung interview si Alden dito, parang siya parang pinili niya sabi, parang pinapipili kasi sila, ikaw yung pinaglaban or ikaw yung lumalaban or ikaw yung lumaban, mga kasambreros. So sabi niya, ikaw yung lumalaban or ikaw yung lumaban kasi papasok kasi dun yung pagiging selfless. So kasi sabi nga niya dito ay love is selfless and love is sacrifice. Tapos mas matimbang daw yung mas matimbang yung ikaw yung lumaban. So kasi love is sacrifice and love is selfless. So tapos pinapili pa sila dito ng magsisend ka ng flowers or magsisend ka ng mga direct messages or something like that. So ang pinili niya dito ay flowers, mga kasambreros. So alam naman natin na yung mga orchids, yung mga nung time ni Kath, mga kasambreros, ng birthday niya and so on, mga kasambreros. So maka-flowers talaga siya. So and of course communication is there, mga kasambreros and mga Kathinatics. So yun, pero this was the time pa ng pulang araw nila na days, mga kasambreros, na kung saan ay parang patapos na yata yung kanilang pulang araw nila Eduardo, mga kasambreros. So pero yun, parang may question and answer kasi sila dito. So na-pull up ko lang at saka nakita, mga kasambreros, kaya sinama ko siya sa ating item. So ang tanong dito, saan ang Kath din sa Valentine's Day? Alam nyo, inaabangan ko rin to kung ano yung ganap ng kung sasabog na ba, magre-reveal na ba yung Mark Alcala or Kath din pa rin, mga kasambreros. So aabangan natin to, kung ano yung mga kaganapan at saka pasabog sa Valentine's Day, mga kasambreros. So kung yun nga, kung wala pa ring ebidensya sa Valentine's Day, mga kasambreros, February 14 or later, ay Kath din solid pa rin tayo, mga kasambreros. So team panatag tayo. So hanggat walang official statements from the mayor of Lucena City sa Quezon or from Kath, mga kasambreros, and from Alden. So let's leave it as it is, yung pinakahuling nakasama at nagkaroon ng movie, Kath din, mga kasambreros, at wala nang iba. So yun tayo.
And then, of course, no, ang mas panatag kasi itong Donbell eh. So, updates at saka kakulitan at saka kusitan ng ating, ang ating ginagawa dito sa, or na-update sa Donbell. And of course, yung kanila mga ganap, mga kasembreros, no. So, yun, talagang, team panatag lang tayo. So, mag-aantay tayo. Alam ko maraming pasabog ang dito ang nag-aabang, no? Waiting to be had and waiting to be witnessed, no? Waiting to be discovered and revealed, mga kasembreros, no? Ang nag-aantay sa atin. So yun po. Tapos last item natin, so ito po yung time na may picture, no, si Ma'am Catherine at saka si Tito Boy Abunda. Ito po yung time na bumisita si Ma'am Catherine kay Tito Boy Abunda sa GMA Network, mga kasembreros, para sa tawag dito sa Hello Love Again promo rin ito, mga kasembreros. So alam natin ang nangyari dito na maraming question and answer portion ang nangyari at natanong, mga kasembreros. So tawag dito dito po ay bumisita si Ma'am Catherine for Hello Love Again, mga kasembreros. May kulitan, may tawanan at saka seryosong bagay dito, mga kasembreros, na nangyari, no? Kaya Phenomenal Box Office Cinema Queen at kay Tito Boy Abunda. So yun po. Actually, yan lamang, no, sa ating Kathleen items at saka Kathleen at Donbell items, mga kasembreros. Tatry kong play itong kakulitan ni Robby at saka itong para may sumisigaw, no, sa Donbell, mga kasembreros. Tapos yon yung kaya Sir Alden, mga kasembreros, no, na kung saan ay narinig naman na natin, no, na mas flowers siya, mga kasembreros. So yon. So after na mga videos na ito ay pakinggan din natin of course, ang salita ng Panginoon na sobrang ganda at kailangan natin sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hearts will dance this February dahil sa pinaka-inaabangang pagbabalik na Stars on the Floor. Kumanda sa konapanan ng Dance Stars mula sa dalawang magkaibang mundo. This time, magsasama-sama ang celebrity dance stars at ang mga dance stars from the world of P-pop. Joker of Verse 1, Zhao of Alaman, Sophia of Haya, Denise of Kalista, Jeremy of Horizon. Kolabo na! Tara na't gumalaw! Kasama ang bagong dance stars na may kakaibang angas. The stage is set once again for Labanan Na! Ngayon? Ano yung spiel mo dito? Kapamilya, ito na ang pinakabagong edisyon ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition in London. Okay, let's just look at each other. Ano ba to? Sira ba to? Punong-puno ng kindness at generosity ang ating Word of God, mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Pagbibigay at Pagtanggap. Sobrang ganda nito. Philippians chapter 14 or 4 verse 15. Isasama ko na rin ng 16 hanggang 18 mamaya, mga kasembreros, pero 15 muna ang i-focus natin. Sabi dito sa 15, Now you, Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed, Apostle Paul speaking, from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. So nagbigay siya ng exception sa mga taga-Philippians or mga taga-Philippi, mga kasembreros. Tapos sabi pa dito sa 16 hanggang 18, isama ko sobrang ganda, mga kasembreros. Sabi niya, sa 16, for even in Thessalonica, you sent aid. Tumulong din daw siya, nagpadala ng tulong, no? Once and again for my necessities, kay Paul, not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I have all and abound. Naku, labis-labis yung blessings, sumusobra. I am full, having received Epaphroditus, the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Napakaganda, mga kasembreros.
May kakilala ba kayo na generous siya or very kind mga customers? And by the way, yung generous, sila yung labis-labis yung meron sila, so nagbibigay sila. Yung kind naman, sila yung taong konti lang yung meron sila, pero they choose to give or they choose to share what they have mga kasombrero. So, ganun po siya. Kumbaga pa, kahit na konti lang yung meron ka, dahil nakita mong kailangan ng kapwa mo, ng kaibigan mo, asawa, anak, kapatid, magulang, and so on, ay, or kahit na stranger, no, ay binibigay mo pa rin mga kasombreros. So, ganun po ang kind, no? Magkaiba sila sa generous. May kakilala ba kayo na bigay siya ng bigay, tapos pag binigyan siya, ay hindi niya tinatanggap, no? Kasi nga, meron siya, no? Abundant siya. Mga customers. So, na-learn ko dito na hindi dapat ganoon. Okay, hindi po dapat ganoon. Kapag ma-abundant ka, for example, no, marami ka ng pera, for example, tapos may nagbigay sa iyo, tanggapin mo. Kasi yung nagbigay nun ay ibibless siya ni Lord mga customers. So, ganun po dapat. Hindi ibig sabihin na, abundant na ako, sobra-sobra na meron ako. Tapos, pag may nagbigay sa iyo, hindi mo tatanggapin. So, kapag ang nagbigay sa iyo ay talagang willingly giving, voluntarily giving, heartily giving, no? Talagang buong puso at saka bukal sa puso yung kanyang pagbibigay, tanggapin niyo po, no? Kasi nga, yung nagbigay na yun ay i-bless yun ng Panginoon. Kasi nga, it's better to give than to receive. Pero hindi ibig sabihin na generous ka, ikaw parati nagbibigay, ay hindi ka na po tatanggap ng mga bagay or ng mga tulong galing sa ibang tao. So, that's biblical actually. So, kumbaga pa, hindi naman ikaw yung i-bless, yung nagbigay mga kasi as long as yung nagbigay sa iyo ay alam mo namang na taos puso, no, at saka pinaghandaan niya talaga yung nagbigay or ang kanyang ibibigay sa iyo mga kasombreros. So talagang gano'n, na-learn ko yun na kasi ako dati gano'n parang ayokong tumanggap. So parang hindi pala yun maganda na ugali mga kasi hindi ka tumatanggap ng gifts, no, or tulong mula sa iba. So kailangan magbigay ka rin para mas pagpapalain din yung nagbigay sa iyo mga kasombreros. So sabi dito na when we financially support the spreading of the gospel, we are not just giving money, we are participating in a partnership with God. So ito yung kagandahan kasi sa mga kunwari nagtatrabaho sa simbahan, yung mga nagsishare ng gospel, yung mga missionaries for example, yung mga nagbabahagi, yung mga Kristiyano, no, na kaibigan natin at saka kapatiran sa online world, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa kung saan mga social media platforms. Kung nakita natin na nagbabahagi sila ng gospel, tapos binibigyan natin sila for the sake of support, no, or help mga kasombreros or palagay na lang natin na generosity out of kindness mo, out of generosity mo ay bibigyan mo sila. So parang ganito siya, no? Sinasabi dito ni Lord mga kasombreros na hindi ka lang daw nagbibigay ng pera, hindi ka lang daw nagbibigay ng financial support, but you are kamanggagawa, nagiging bahagi ka ng ng gawain ng Panginoon mga kasombreros, which is definitely isa sa mga purposes natin mga kasombreros, no, yung tayo po ay nakikilaho, tayo po ay kabahagi, no, kasi nga ang isang pamilya for example, yung asawa, anak, kapatid ay lahat po yan ay tumutulong, no, sa isang gawain sa tahanan. So parang ganito po yung spiritual family natin sa church, no, sa online world kapag tayo pa ay Kristiyano at the same gospel yung ating binabahagi, and you support, no, you give, no, you share what you have mga kasombreros sa taong nagbabahagi po ng gospel. This partnership is a collaboration where we work hand in hand with God to further His kingdom on earth. We invest in the salvation of souls, the growth of the church, and the advancement of God's purposes in the world by contributing financially to the gospel. So, yun, no-share ko mga kasombreros, dati sa simbahan namin sa Maynila, ganun ang ginagawa nila. Yung mga young professionals, kasi talaga nagsimula sa maliit na church talaga yung aming church doon sa Manila, no, Jesus Family Salvation, yung pangalan niya sa Gatchalian Subdivision sa Las Piñas. Boundary siya ng Parañaque at saka Las Piñas yung aming simbahan doon sa Manila. So, yung mga young professionals, yung mga nagtatrabaho na, since maliit nga yung church, so may mga ilan na
like 15 na mga young professionals na sumasahod, and then yung may-ari of course na meron talaga siyang sariling business niya ever since, mga kasembreros, no? Ay yun ang ginagawa namin, no? Kunwari yung mga estudyante, sharean sila ng gospel, no? Pupunta kami sa mga campuses, no? Campus ministry ang tawag doon. Pupunta kami sa mga schools, sa mga eskwelahan, mga customers, tapos nagkakaroon kami ng collaboration, no? Mag-share kami ng gospel doon. Tapos kapag walang pamasahe yung estudyante, bibigyan namin. Tapos kapag walang ganto, ganyan. So parang pagkaya ng bulsa ay talagang tinutulungan mga for the sake of the gospel, no? For the sake of hindi sila mahirapang pumunta sa church, no? Kuya, ate, magsisimba po ako sa Sunday, pero wala akong pamasahe. So sasagutin, no? Parang ganoon, mga kasus ang way. So that's one way of participating, no? That's one way of supporting financially, mga kasembreros, doon sa ikakalago ba, growth and advancement na sinasabi dito ng God's purposes, mga kasembreros, sa pagpalaganap. Kasi ano yun eh, parang one way of hindi siya makakapunta sa church. So para makapunta siya at makarinig ng gospel, makibahagi, at saka makita ang kapatiran, makisamba, no? Sambahin ng Panginoon, mga kasus, together with the brethren sa simbahan, ay bibigyan siya ng pamasahe, o di ba? So parang parang taking advantage na rin, mga kasembreros, na kapag nagbibigay ka, no, for the sake of the gospel and yung kaluluwa ba, no, na maligtas, no, mga kasus, ganun po siya. This act of giving is not just about money, it is a spiritual decision that aligns our hearts with God's mission. So kagaya na mention natin, mga kasembreros, hindi lang siya simple lang na parang nagbibigay ka lang na parang walang nangyayari, no? Or parang walang purpose, or parang walang worth, or walang halaga. So, of course, may halaga yung pera, of course, pero yung spiritual sense, yung spiritual significance niya ay solid, mga kasembreros, no? Philippians 4:15 nestled within the pages of a letter penned by the Apostle Paul to the Church of the Christian Community, or in Philippi, mga kasembreros, no? Serves as a poignant reminder of the significance of partnership and generosity in the Christian community. So ang kagandahan dito sa sa Philippians ay parang katunog siya ng Philippines, mga kasembreros. So which is yung ating bansa, no, na Philippines, mga kasus. The enduring relevance of Philippians 4:15 resonates with the contemporary believers, urging them to emulate the spirit of generosity and faithful partnership exemplified by the Philippians. This verse serves as a beacon, guiding individuals and communities to invest in the mission of the church, support those dedicated to spreading the gospel, and witness the transformative power of collective efforts in furthering God's purposes on earth. Consider a poignant anecdote. Picture a humble rural church steadfastly backing a missionary couple laboring in a remote corner of the globe. Despite their modest means, the church members sacrificially contribute, enabling the missionaries to sow seeds of faith, establish thriving communities, and provide essential services. So yun nga, para siyang yung mga missionaries na pinapadala sa mga liblib na lugar, sa mga malayong lugar, mga kasembreros, tapos sila yung nagiging way na parang sinusuportahan sila financially para mag-share ng gospel. And marami, no? Marami ako nakikita na sobrang nakaka-bless na maraming mga churches ngayon, or mga mga maliliit na mga couples, nagsisimula sila ng church sa malalayong lugar, mga kasembreros. So mag-asawa, for example, tapos nag-decide sila na mag-build or mag-share ng gospel sa maliblib na lugar, sa mamalayo sa kabiasnan. So sobrang nakaka-bless yun, mga kasembreros. So when people, or when the brethren, yung mga kapatiran sa church, ay nagsusupport sa kanila financially, napakadakila nung ganoong act of service or kindness, mga kasembreros. This narrative mirrors the symbiotic relationship between Paul and the Philippians, illustrating how even seemingly insignificant contributions can yield profound impacts when fueled by unwavering faith and commitment. So ganun siya, no? Parang simple lang siya para sa iba, pero yung impact, yung nagagawa nito sa mga humahayo, sa mga missionaries ng Panginoon, mga kasembreros, ay
dakila, no? Malaki yung kumaga pa malaking tulong para sa kanila mga kasembreros. So final thought natin, let's be like the Philippians who stood by Paul, supporting him in his mission. As fellow believers, it's our duty to lend a hand to those in need, whether through our time, resources, or prayer. So yon, kung wala namang pera na pwedeng i-support mga kasembreros kagaya sa mga sa mga taga-Philippians o mga Philippians daw, ay panalangin, no? Yung pinapanalangin mo na safety sila na makakapag bahagi ng gospel sa gantong lugar, sa mga liblib na lugar, or sa mga mission nila, maging kumaga pa protected sila, no? Ng Panginoon mga kasembreros kapag umaalis sila, naghahayo sila mga kasembreros. So prayer, no? Isa rin yung tulong mga kasembreros kung wala tayong pera. Resources, no? Kunwari, wala silang kumot o papahiram ka ng kumot or flashlight for example. So kung ano mang needs, no, ng mga nagmi-mission mga kasembreros ay napakahalaga. At papatulong-tulong naman yun. O wala kang folding bed, wala kang matulugan doon, o ito. So wala kayong gitara, o ito. So mga ganun tipo mga kasembreros kapag nag-worship. O wala kayong bigas, o sige ganito. So kung yung mga konting tulong kapag pinag-ipon-ipon siya mga kasembreros ay nagiging impactful, no? Or nagiging nagiging malaki yung tulong na iyon kahit na maliit lang siya mga kasembreros, tapos pinagtipon-tipon. So ganun po siya halaga, no? Or full of impact. Alright, so kung kaya maging generous tayo, no? Pagbibigay at pagtanggap mga kasembreros. Alright, so yun ang actually sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Kindness and generosity sa atin pong mga puso at buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, along with the communion of the Holy Spirit. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po. I love you.